Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Victor, 35 anyos at mula sa Angono, Rizal. Sumulat ako upang humingi sana ng payo sa iyo, pati na rin sa mga masugid mong tagapakinig. Hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin ko dahil puno ng iba't ibang emosyon ang puso't isipan ko. Pero bago yun, hayaan niyong ikuwento ko muna sa inyo ang punot dulo ng mga pangyayari. Isang ordinaryong lalaki lamang ako na may malaking pangarap para sa pamilya ko. 6 na taon na kaming mag-asawa ni Jelay at meron ng 2 anak. Si Abby na 6 na taong gulang at si Junjun na 2 taong gulang pa lamang. Isang kahig, isang tuka ang buhay naming mag-anak. Nagtatrabaho ako bilang construction worker, habang si Jelay naman ay nasa bahay para magbantay sa 2 bata. Hindi ako regular sa pagiging construction worker. Tinatawagan lang ako kapag merong bagong proyekto na darating. Kapag wala, kung ano-anong racket ang pinapasukan ko. Nandyan ang pag-aayos ng mga sirang kagamitan, taga-pintura ng bahay, taga-buhat sa palengke at kung ano-ano pa. Sa maliit na halagang kinikita ko kada araw, maswerte na lang kapag nakakakain kami ng karne. Pero kapag minalas, wala kaming ibang magawa kundi ang magtiyaga sa sardinas o noodles. O Victor, saktong gising mo, nakahanda ng agahan. Maupo ka na dyan at kumain. Pinagtimpla na rin pala kita ng kape. Salamat. Tortang talong? Ulam natin to kagabi, di ba? Oo. Nagtira talaga ako ng 2 piraso para yun na lang ang ipangaagahan natin ngayon. Prinito ko na lang ulit para mainit. Ang wais talaga nitong misis ko. Halika na, kumain ka na rin habang natutulog si Junjun sa duyan. Si Abby pala, gising na? Hindi pa. Hinayaan ko na lang muna matulog dahil wala namang pasok ngayong araw. Sige. Sige na, maupo ka na. Maghati na lang tayo rito sa isang torta para kay Abby yung isa. O sige. Pahingi nga ako ng kanin. Ayun o. Ayos na ba yan? Oo, ayos na to. Salamat. Naalala ko tuloy nung hindi pa tayo magkakilala. Madalas kang kumakain sa karinderya ni Chang Seli tapos itong parati mong ino-order. Tortang talong, isang kanin, libreng sabaw tapos isang basong tubig. Yun at yun lang lagi ang binibili mo sa amin. Kaya naisip ko na siguro yun ang paborito mo. Mas nabubusog kasi ako sa ganito. Lalo na kapag nilalagyan ng ketchup o di kaya toyo, sod na ang tiyan ko. Pero ngayon, sawang-sawa na ako rito. Oy, bakit hindi ka bumili ng ibang ulam? Wala na nga tayong pera, mag-iinarte pa ba ako sa ulam? At isa pa, hindi na tayo pwedeng umutang kina Aling Ofelia dahil marami na tayong utang dun. Hindi na nga ako dumadaan dun eh. Ayokong masingil nang wala sa oras dahil wala pa naman tayong pambayad. Huwag ka mag-alala, mahal. Magbabaka sakali ako ngayon na maghanap ng trabaho. Kahit ano na lang tatanggapin ko. Basta ang mahalaga, kumita ako ng pera para may panggastos tayo. Sana nga makahanap ka na ng trabaho dahil nawawalan na ako ng idadahilan kay Aling Bebang kung bakit hindi tayo nakakabayad ng renta. Ay naku, ayan na nga bang sinasabi ko.
Siguradong siya na yan at maniningil na ng renta. Sige na, ako nakakausap. Kumain ka lang dyan. Ikaw pala yan, Aling Bebang. Magandang umaga ho. Eh, hindi magiging magandang umaga ko kung hindi pa kayo ngayon magbabayad ng renta nyo rito sa bahay. Aling Bebang, di bagay sa inyong magsungit. Ganda-ganda pa naman ang suot nyo. Teka, nagpaayos ba kayo ng buhok? Tuwid na tuwid ah. Bagay ho sa inyo, mas nagmukha ho kayong bata. Ay, huwag mo akong binobola. Akin ang bayad nyo sa renta. Bilis, marami pa akong sisingilin dito. Ay, kumain na ho ba kayo? Tara, saluhan niyo muna kami. Eh, yung bayad sa renta ang kailangan ko. Bilisan mo na, Victor. Ano ba? Baka ho, sa katapusan na lang po kami magbayad. Okay lang ba? Na naman? Pagsasamahin ko na ho yung bayad namin para sa 2 buwan. Nung nakaraan, tsaka ngayon. Wala pa ho kasi ako nakukuhang trabaho, kaya wala po akong may bibigay. Eh, anong pakialam ko? Mausapan natin na kada katapusan ng bayaran ng renta sa bahay. Dito bahay ang punan na libre ang tirahan ninyo. Magbayad kayo ng renta! Opo, alam ko naman ho yun, kaya lang... Ay, tigilan mo ako sa pagdadahilan mo yan, Victor. Kung hindi kayo magbabayad ngayong araw, papalayasin ko na kayo rito. Huwag naman ho, Aling Bebang. May 2 kaming anak. Sanggol pa ho yung isa, maawa naman ho kayo. Eh sa akin, naawa ba kayo? Nalulugi na ako sa inyo, no? Basta, bibigyan ko kayo hanggang mamayang gabi. Kapag hindi pa kayo nakapagbayad, lumayas na kayo rito. Aling Bebang! Sandali! Aling Bebang! Nakakainis naman, oh. Paano na tayo niyan? Kilala mo yan si Aling Bebang. Walang sinasanto yan. Kapag sinabi niyang gagawin niyang isang bagay, gagawin niya talaga. Gagawa ako ng paraan. Ako nang bahala. Sige na, kumain ka na dyan. Buti na lang nakahiram ako kay Dexter ng 5,000. Sana pumayag si Aling Bebang na 1 buwan lang muna ang bayaran namin. Aling Bebang! Maawa naman kayo sa mga anak ko. Teka, si Jella yung umiiyak ah. Ano nangyari? Bakit? Naloko na! Jelay! Ano ginagawa niyo rito sa labas ng mga bata? Pati yung mga gamit natin nakabalandra rito sa gilid ng kalsada. Ano nangyayari? Pinalayas na tayo sa bahay, Victor. Ano? Lumabas lang kami saglit na mga bata. Tapos pagbalik namin, nakakalat na sa labas yung mga gamit natin. Yun pala nagdala na ng mga tauhan si Aling Bebang. Anak na. Dito lang kayo. Kakausapin ko si Aling Bebang. Wag na, Victor. Ayoko na ng gulo. Umalis na lang tayo. Hindi niya to pwedeng gawin. Magbabayad naman tayo eh. Tama na. Tara na, umalis na tayo. Kunin na lang natin itong mga gamit natin. Hindi pwede. Hindi tayo aalis dito. Bakit hindi, Abel? Paupahan ko ito kaya papalayasin ko kung sino mga hindi matinong nagbabayad sa akin. Yun lang ba? Ayan, yan ang bayad namin. Ito lang? May kulang to eh. Pang 1 buwan na renta lang to. Ang kailangan ko pang 5 buwan. Yung mga nakaraan at ngayon. Bayaran nyo lahat yon. Gagawan ko ng paraan yung iba. Yun lang muna sa ngayon ang kaya naming ibigay. Aling Bebang, magkaroon naman kayo ng kahit konting konsiderasyon. Maawa naman kayo sa mag-iina ko. Eh sa akin, naaawa ba kayo ha? Nagninegosyo ako rito. Ilang beses ko na kayong pinagbibigyan kapag nahuhuli kayo ng bayad. Eh aba, sagad na ako sa inyo ha. Kung hindi nyo kayang gampanan ng responsibilidad nyo, matulog kayo sa kalsada. Sama pala talaga ng ugali mo eh. Di ka marunong maawa. Nakikiusap ako sa inyo ng maayos. Tapos babastusin niyo ako ng ganyan? Victor, tama na. Tumigil ka na. Pasensya na po kayo, Aling Bebang. Anong pasensya? Hindi! Kung makasta to, parang ang ganda-ganda ng paupahan niya. Bulok naman! Ano ba? Tama na nga eh. Malalakihin mo lang yung gulo. Tapang mo magsalita. Eh wala ka namang pera. Ipambili nga ng gatas ng anak mo, hindi mo mabili. Tapos lalaitin mo ang paupahan ko? Ano sige? Eh di magsilayasa kayo rito. Talagang lalayas na kami sa bulok mong bahay. Wala kang puso.
Saksak mo dyan sa ngalangalan mong pera mo! Halika na! Umalis na tayo! Halika na! Wala akong pakialam. Basta ako ang hindi matutulog ngayon sa kalsada. Kaya lumayas kayo rito ngayon. Layas! Buisit! Walang iya talaga yun. Papa, alis po talaga tayo rito. Oo, anak. Sige na. Kunin mo na yung bag mo. Mahal, ikaw na bahala magbuhat kay Junjun. Ako na rito sa ibang gamit. Pero Victor, saan na tayo pupunta ngayon? Kina Dexter. Alam niya ang problema natin kaya baka pwede niya tayong patuloyin sa kanila ngayong gabi. Paano tayo bukas? Bahala na. Bukas na natin problemahin yun. Ang importante, may matuluyan tayo ngayon. Sige na. Papara ako ng tricycle. Sige. Tony, nakakahiyaman. Pero kinapalang ko na mukha ko na pansamantalang makituloy sa bahay ng kaibigan kong si Dexter. Nung gabing yun, nakatitig ako sa mag-iina kong mahimbing na natutulog. Naiyak na lang ako dahil ako ang padre de pamilya. Pero hindi ko man lang magawa ng solusyon ang mga problema namin. Sa awa ng Diyos, nakahanap ako ng trabaho sa isang talyer. Nung sumweldo ako, kaagad kaming umalis sa bahay ni Dexter para lumipat sa isang maliit na apartment. Nagdesisyon na rin kami ni Jelay na siguro oras na para tulungan niya ako sa pagtatrabaho. Lumalaki na ang mga bata, kaya lumalaki na rin ang mga pangangailangan namin. Natanggap naman si Jelay bilang kahera sa isang malaking tindahan ng mga damit at kahit papaano ay maayos ang natatanggap na sahod. Ilang buwan ang lumipas, nakita kong gumaan ng kaunti ang pamumuhay naming mag-anak. Pero Tony, hindi lang buhay namin ang nagbago, kundi pati na rin ang asawa ko. Palaging nag-overtime at kahit day off niya ay pumapasok pa rin siya. Sayang daw kasi ang extra na araw, kaya kapag kailangan siya sa tindahan, hindi siya tumatanggi. Nung una, natutuwa ako sa pagiging masipag ni Jelay. Nasabi ko pa na kung pananatilihin lang namin ang sipag at tiyaga na mayroong kami ngayon, hindi malabong mas lalong aangat ang buhay namin. Kaya lang Tony, hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng masamang kutob. Na para bang may mali na ikinikilos ang asawa ko. At alam ko na hindi ako mapapanatag kung hindi ako gagawa ng paraan para mahanap ang sagot sa mga katanungan ko. Abby, nandito na ba lahat ng libro mo sa bag? Opo, Papa. Sigurado ka. Baka mamaya may nakalimutan ka ulit tapos pagalitan ka na naman ng teacher mo. Yung assignments mo, natapos mo ba lahat? Opo, kagabi pa. Si Mama nga po nag-check ng assignments ko eh. Mabuti naman kung ganun. Parati kang makikinig sa teacher mo para kapag may exam, alam mo lahat ng sagot kasi nakinig ka. Nagkakaintindihan tayo? Opo, Papa. Anak, mag-aral ka ng mabuti ha? Para matupad mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Huwag kang gagaya sa amin ng mama mo na hindi nakapagtapos. Tingnan mo tuloy kami ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Nandito lang naman kami ni Mama para tulungan ka lagi. Aabutin natin kung ano man yung gusto mong tuparin. Salamat po, Papa. Sige na, magsuot ka na ng sapatos mo. Maya-maya lang lalabas na si Mama para ihatid ka sa school. Sige po. Abby, saan mo nakuha yung sapatos na yan? Parang ngayon ko lang nakita yan ah. Regalo raw po nung kaibigan ni Mama. Sinong kaibigan? Anong pangalan? Hindi ko na po matandaan eh. Basta kaibigan daw po ni Mama. Birthday gift daw po sa akin. Nagpasalamat ka ba? Opo. Mabuti naman kung ganun. Sige na, tapusin mo na yung pagsusuot mo ng sapatos.
Oh, Abby. Po? Nakahanda ka na ba? Alis na tayo. Nagsusuot na po ako ng sapatos, Mama. Bilisan mo na dyan at baka ako naman na malate sa trabaho. Ay, grabe. Ang init talaga ng panahon ngayon. Sandali, bakit naman ganyan ang itsura mo? Kailangan ba talaga todo makeup ka sa trabaho mo? Pulang-pula yung labi mo. Kailangan ganito ang itsura ko dahil humaharap ako sa mga tao. Alangan namang magmukha akong losyang di wala nang bumili sa amin. Damit ang pinupunta nila ron hindi ikaw. Kaya hindi mo kailangan mag-makeup ng ganyan. Pwede ba, Victor? Kung wala ka magawa sa buhay mo, manahimik ka na lang. Hindi yung itsura kong pinagdidiskitahan mo. Buisit to. Bakit hindi mo pala sa akin sinabi na may nagregalo kay Abby ng sapatos? Kailangan ba sasabihin ko lahat sa'yo? Regalo yan para sa bata. Sabi ni Abby, kaibigan mo daw ang nagregalo. Sinong kaibigan? Ha? Sinong kaibigan mo ang nagbigay sa kanya? Bakit mo ba tinatanong? Para personal ako magpapasalamat sa kanya. Nagawa niya ang isang bagay na hindi ko man lang magawa para sa anak ko. Kaya dapat ko siyang pasalamatan. Ngayon, sinong kaibigan yon? Si ano? Si Alex. Alex? Sino yun? Tumigil ka na nga sa katatanong mo. Para kang pulis eh. Basta si Alex, kaibigan ko yun. Abby, halika na. Umalis na tayo. Oy, Victor, si Jolina ha. Mamayang 9:00 raw darating para bantayan si Junjun. Sige na, ako nang bahala. Ingat kayong dalawa. Bye-bye, Papa. Bye-bye anak, mag-aral na mabuti. Dito na nga siguro ang lugar kung saan nagtatrabaho si Jelen. Malawak din pala tong pamilya ng damit ng boss niya. Kaya siguro malaki magpasahod. Pero kailangan kong makita mismo kung tama ba ang kutob ko. Makapasok na nga. Nasa kaya si Jelay? Ayun, nandun pala siya sa may cashier. Mukhang boss niya yung katawanan niya ron ah. Bakit? Bakit parang nakakandong pa siya? Kailangan makalapit ako. Dito na lang ako sa bandang kanan. Sakto na tong pwesto ko. Sana hindi ako mapansin. Malapit na pala birthday ko. Anong pwede mo iregalo sa akin? Ikaw, ano pang gusto mong matanggap? Pwede ba ikaw na lang? Sorry, mahal ako eh. Mayaman naman ako eh. Kayang-kaya ko yan. Hindi ako basta-basta nadadaan sa ganyan, no? Eh, sa bagay, wala makakatumpa sa ganda at kaseksihan mo niya. Ay nako, binubola mo na naman ako eh. Sige ka, baka masanay ako sa mga ganyan mo. Pwede masanay ka, walang problema. O no, pwede bang ikaw na lang maging regalo ko? Pag-iisipan ko. Gusto ko sa'yo eh, hindi ba sa Uy, tumigil ka na nga dyan. Sarinig pa sa atin. I-check ko lang muna yung mga bagong delivery sa likod, ha? Ayaw na tulong? Kaya ko na mag-isa yun. Saglit lang ako, ha? Sige. Kailangan mo ng tulong? Ay, kaya ko na mag-isa yun, no? Saglit lang ako. Sige. Nang, ibig sabihin nito, Jelay. Bakit ka? Hindi. Baka nagkakamali lang ako ng dinig. Baka malapit lang sila magkaibigan, kaya ganun. Teka, kailangan kong kausapin ang lalaking yan. Kailangan kong malaman ng... Teka, lalapitan ko na. Magandang araw ho. Meron ho ba kayong mga jacket? Jacket? Meron. Banda doon sa may kaliwa. Salamat. Boss, asawa mo yung babae kanina? Ang ganda. Bagay kayo. Hindi ko asawa yun. Girlfriend ko lang. Girlfriend? Aba, kung may ganyan ako kagandang girlfriend, dadalhin ko na agad sa simbahan yan para mapakasalan. Baka mabingwit pa ng iba yan, sayang naman. Hindi pwede siya eh. Gano'n na pala kayo katagal? Dito rin ba kayo nagkakilala? Oo, dito lang din sa tindahan ko, kaya mga 3 buwan pa lang kami. Sabi mo,
hindi mo siya pwedeng pakasalan? Bakit? Siguro may may asawa na, no? Pwedeng siya, pwedeng ikaw, pwedeng pareho kayong may sabit? Ha? Ay, hindi. Biro lang, boss. Nasobrahan yata ako sa panonood ng telenovela kaya kapag nakakarinig ako ng ganyan, kabitan agad ang pumapasok sa isip ko. Yung mga jacket nandun banda, yun ang hanap nyo, tama? Oo. Dami yung magagandang gamit Mukhang mapapadalas nga ako rito. Sige, babalik na lang ako mamaya. Tony, abot hanggang langit ang galit ko noong mga oras na yun. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawang makapagpigil na hindi sakta ng lalaki ng asawa ko. Siguro dahil alam ko na sa bandang huli, ako ang talo. Dahil meron siya na wala ako. Yun ang pera. Kaya alam ko na hindi ko kayang makipagtapatan sa kanya. Gustuhin ko mang hiwalayan si Jelay. Hindi ko naman magawa. Aminado ako na sa amin dalawa, siya ang mas may pera. Kapag nagkataon, hindi sa akin mapupunta ang mga bata, kundi sa kanya. Tony, para akong isang musmos na naligaw na hindi alam kung saan pupunta. Litong-lito kung ano ba ang dapat kong gawin. Dahil kahit saang anggulo ko tingnan, ako ang talo sa huli. Tony, kahit alam ko na ang buong katotohanan, nanatiling tikom ang bibig ko. Tahimik kong pinagmamasdan ng mga kilos ni Jelay at dito mas naging malinaw ang lahat sa akin. Kaya pala may mga bagay na siyang kayang bilhin dahil binibigyan siya ng pera ni Armando. Akala ko sadyang galante lang ang amo niya kaya malaking magpasahod. Yung pala, may relasyon sila. Nang dahil sa nalaman ko ay unti-unti na ring nawala ang pagmamahal ko sa asawa ko. Dumating sa punto na ni makatabi sa kama ay ayoko na rin. Hindi rin naman niya yun napapansin dahil masyado siyang abala sa lalaki niya. Tony, wala akong magawa kundi ang magtiis dahil aaminin ko, gumaan ang buhay namin dahil sa perang inuuwi ni Jelay sa bahay. Ang perang galing sa pagtataksil niya sa akin. Kakain na! Abi anak, halika na. Kailangan na natin mag-agahan. Baka malate ka na naman sa school, maliligo ka pa. Opo. Magsiupo na kayong dalawa, bilis, bago pa lumamig ang pagkain. Ang bango naman po ng agahan natin, Mama. Ano pong ulam natin? Sinangag, pritong itlog at bacon! Ano po yun? Parang ngayon ko lang po narinig yun. Agahan kasi ito ng mga mayayaman na ngayon matitikman mo na, anak. O sige ha, lalagyan kita sa plato mo para makakain ka na. Ayan, kain ka na muna. Ito itlog. Tapos bacon. Ayan. Tikman mo na, anak. Ang sarap naman po nito. Sabi ko sa'yo sige lang anak, kain ka lang ng kain dyan ha. Meron pa tayong ganyan sa ref. At saan ka naman nakakuha ng ganyang klaseng pagkain? Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyan sa mesa. Bigay ng boss ko. Ang boss mo? Oo. Pa, kain ka na po. Ang sarap ng bacon, no? Ito na yung pinakamasarap na pagkain na tikman ko. Mabuti naman at nagustuhan mo, anak. Nawala na ako ng ganang kumain, magkakape na lang ako. Teka, Bakit? Baka kasi sumakit lang ang tiyan ko sa bacon na yan Di kasi pang mayaman ang panlasa ko. Hoy, huwag ka nga mag-inarte dyan. Pasalamat ka nga, nakatikim ka ng ganitong kamahal na pagkain At mas lalo tayong magpasalamat dahil mabait ang boss ko.
Oh, talaga? Dahil ba sa mabait talaga ang boss mo? Kaya kung ano-anong binibigay sa'yo? Ano ba problema mo, Victor? Ang aga-aga pero parang naghahanap ka na naman ng away. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Hindi lang naman para sa'yo yan eh. Para sa mga anak ko yan. Tapos kapag naubos ang bacon na yan at naghanap ang mga bata ng ganyan, anong gagawin mo? Huwag mo sabihin magbibigay na naman ang boss mo. Baka lumagpas pa sa langit yun sa kabaitan. Hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggagaling yung inis mo. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Magalit ka dyan mag-isa. Alis na ako. Oh, saan ka naman pupunta? Sa trabaho. Saan pa ba? Trabaho? Day off mo ngayon ah. Bakit papasok ka pa rin sa trabaho? Tinawagan ako kanina. Sabi kailangan daw ako ron. Ah, pwede pala yun? Kailan pa nagsimula yan? Eh di simula nung una pa lang. Hindi ako tumatanggi sa mga ekstrang trabaho dahil hindi ako katulad mo. Maraming oras para magpahinga. Kung nagpapahinga man ako, karapatan ko yun. Dahil tulad mo, napapagod din ako sa trabaho ko. Kaya huwag kang magsalita dyan na parang ikaw lang ang nagpapakadakila sa pamilyang to. O bakit? May sinabi ba ako? Ang pinupunto ko lang dito, Victor, hindi ako namimili ng oras ng trabaho. Kung anong ibigay sa akin, kahit anong oras pa yan, pupunta ako. Dahil gagawin ko ang lahat, makapag-ipon lang ako para sa kinabukasan ng mga anak ko. At isa pa, trabaho lang naman ang inaatupag ko dun, kahit tanungin mo pa yung mga kasamahan ko. Alam ko. Teka nga, nagtanong lang naman ako kung kailan nagsimula yung ganyan. Ang dami mo na sinabi. Sino bang kinukumbinsi mong sa trabaho ka nga magpupunta, ha? Ako o sarili mo? Ay, bahala ka na nga dyan. Naalis na ako. Mas lalo mo lang pinapainit ang ulo ko eh. Pa, bakit po kayo nag-aaway ni Mama? Wala yon anak. Huwag mo na lang kami pansinin ng mama mo. Sige na, kumain ka na dyan. Ubusin mo yung nasa plato mo para hindi sayang tong bacon na binigay ng boss niya. Sige na, kumain ka na. Nasaan na ba yung babaeng yun? Mag-aalas 12 na ng hating gabi ah. Tawagan ko nga ulit. Buwisit naman oh. Bakit ba ako pinapatay ng tawag nito? Isa pa nga. Talagang pinapatayan ako ah. Pag nag-alas 12 na at hindi pa siya nakakauwi, di ko talaga siya pagbubuksan ng pinto. Bahala siyang matulog sa labas. Buwisit. Siguro kasama na naman niya yung... konting-konti na lang talaga sa akin yung dalawang yun. Kanina pa umuubo si Abby ah. Ano nangyari sa batang yun? Naku, tingnan ko nga muna. Abi, anak? Anak, ayos ka lang ba? Anak, naku! Diyos ko, napakainit mo, Abi. Halika nga. Taas ng lagnat mo, Abi. 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 Diyos ko. Anak, sandali lang ha. Hingi ako ng tulong sa labas. Sandali lang. Ate Rona! Ate Rona! Tulong, kailangan ko ng tulong. O bakit, Victor? Ano nangyari? Si Abby kasi ang taas ng lagnat. Kailangan kong dalhin sa ospital. Baka pwedeng pakibantayan si Junjun. Sige na, nagmamakaawa ako sa'yo. Teka, nasa ba yung asawa mo? Ewan ko, hindi ko alam. Sige na, pakipuntahan mo na muna si Junjun sa loob. Magtatawag ako ng tricycle. Sige. Ako na bahala. Sige na. Salamat. Tony, kaagad naman na inasikaso ng mga nurse sa emergency ang anak kong si Abby. Nanginginig ako sa kaba at takot ng mga oras na yun. Panalangin ko na sana walang masamang nangyari sa anak ko. Sakto na pagdating ni Jelay sa ospital, nilapitan kami ng doktor ni Abby. Nagkaroon daw ng impeksyon sa dugo at kailangan magamot agad.
Iba't ibang laboratory test at gamot ang dapat gawin upang hindi lumala ang sitwasyon niya. Nang makita ko ang mga reseta, alam kong hindi sapat ang perang merong kami mag-asawa. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para makalikom ng pera. Hindi ko na pinag-isipan pa ng mabuti ang desisyon ko ng mga oras na yon. Hindi na baling magmukhang desperado o kung ano paman, dahil lahat ay gagawin ko. Maisalba lang ang buhay ng anak ko. Bukas pa ang ilaw sa loob. Ibig sabihin nandyan pa siya. Tama tong gagawin ko. Di ako pwedeng umatras. Kaya ko to. Naku, palabas na siya. Eto na. Pauwi na ako. Hintayin nyo na lang ako mga bata, ha? Sige. Madadaanan naman akong bilihan ng lechon manok. Ano pa? Sige. Okay, bye-bye. Makakauwi na rin. Armando! Nakagulat ka naman. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Gusto kita makausap. Pumasok tayo sa loob. Ha? Magkakilala ba tayo? Bakit gusto mo akong makausap? Teka, pamilyar sa akin yung mukha mo, ah. Saan nga ba kita nakita? Sandali. Ikaw yung customer namin noong nakaraang linggo. Yung nagtanong tungkol sa girlfriend ko. Tama? Ikaw yan, diba? Oo, ako nga. Ano kailangan mo sa akin? Buksan mo muna yung pinto at sa loob tayo mag-usap. Bakit nga? Ano ba? Buksan mo yung pinto, bilis! Nakikita mo tong hawak ko? Gigripuhan kita! Sige. Ano bang kailangan mo? Pera? O sige, ibibigay ko. Huwag mo lang ako saktan, may pamilya ako. Kilala ko si Jelay. Ano meron sa kanya? Wala siya rito. Alam ko. At alam ko kung nasan siya. Paano ko nalaman? Dahil ako lang naman ang asawa niya. Ano? Biglang namutla ang mukha mo, ah. Ano nangyari sa'yo? Sigurado naman akong alam mo na may asawang babae mo, tama? Ayoko ng gulo. Sige, iiwasan ko na kagad si Jelay. Tapos na relasyon namin, wala na. Huwag mo lang ako saktan, nagmamakawa ako sa'yo, wag. Saktan? Sandali lang, masyado ka natatarantay. Relax ka lang. Hindi naman yun ang pinunta ko rito. Wala akong balak saktan ka. Maliban na lang kung hindi ka papayag sa gusto kong mangyari. Anong ibig mo sabihin? Anong gusto mo mangyari? Ano ba yan? Sabihin mo lang. Alam mo, wala naman akong pakialam kung ano man ang relasyon niyo ni Jelay. Gusto niyo maglandian? Sige! Malaya kang gawin kung anong gusto mong gawin sa asawa ko. Hindi ko kayo pipigilan, pero syempre, may kapalit yon. Alangan namang hayaan ko lang na iputan mo ako sa ulo, di ba? Hindi pwede yun. Dapat nakikinabang din ako. Anong ibig mo sabihin? Kailangan ko ng pera. Teka, naguguluhan ako. Bayaran mo ako. Bayaran mo ang pakikiapid mo sa asawa ko. Kapalit nun, magiging bingi at magbubulag-bulagan ako sa kababuyan nyo. Ano? Nababaliw ka na ba? Ayoko nga. Inuhututan na nga ako ni Jelay ng pera eh. Pati ba naman ikaw? Alam ko na. Siguro magkakuntsaba kayong dalawa na perahan ako, no? Ano, ayaw mo? Oo, ayoko. Sa'yo na yung asawa mo. Hindi mo ako mauutos sa gusto mo. Tingin mo magiging negosyante ako kung tanga ako? Ayaw mo sa gusto kong mangyari. Sige. Paano kung sabihin ko sa asawa mong mga ginagawa niyo? Akala mo ba basta-basta na lang akong susugo dito? Nang wala man lang akong dalang kahit anong laban sa'yo? Matagal ko na kayong sinusundang dalawa. Di ba 3 anak mo? Puro mga babae. Ano kayang mangyayari pag nalaman nila na ang iniidolo nilang tatay isa palang manloloko? Naku, laking gulo nun! Parang awa mo na, huwag mo idama yung pamilya ko rito.
Sinabi ko naman sa'yong tatantanan ko na yung asawa mo, di ba? Di nga yun ang pinupunto ko. Kabobo mo naman. Di nga kita pinipigilan makipagrelasyon kay Jelay. Ang gusto ko, bayaran mo kasalanan nyo. Pera ang kailangan ko, hindi ang paglayo mo sa asawa ko. Pero... Gusto mo pa ba talagang palakihin to? Gusto mo mawala lahat ng meron ka ngayon? Alam mo, pasalamat ka nga eh. Ito lang ang hinihingi ko sa'yo. Dahil kung iba yan, baka nakabulagta ka na ngayon, naliligo ka sa sarili mong dugong hayop ka. Ano? Ano? Magbibigay ka ba ng pera? Kung magsusumbong ako sa asawa mo, magdesisyon ka na! Dahil wala na akong oras makipaglukuhan sa'yo! Tony, alam kong mali ang ginawa ko. Pero wala na akong ibang maisip na paraan para mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ni Abby sa ospital. Hindi ko na sinabi ang totoo kay Jelay dahil bala kong samantalahin ang pagtataksil nilang dalawa ni Armando sa akin. Kapag nagpatuloy ang relasyon nila, patuloy din akong makakahingi ng pera sa lalaki niya. At wala akong balak na isang beses lang mangyayari yun. Dahil paulit-ulit kong gagawin yun hanggang sa magsawa ako. Tony, kaya ako naisip ang bagay na yun ay dahil tuluyan ang nawala ang respeto ko kay Jelay. Posible palang mahal mo ang isang tao, pero wala ka ng respeto. Sa tuwing nakikita ko siya, galit na ang nararamdaman ko. Dahil sa kabila ng lahat, nagawa niyang lokohin at saktan ang taong nagmahal sa kanya ng buong puso. Tony, nagpatuloy ang lokohan at gamitan namin ni Jelay. Hinayaan ko siya sa panluloko niya habang ako ay patuloy na ginagatasan ng pera si Armando sa tuwing makikipagkita ito sa asawa ko. At ang perang nakukuha ko, itinatabi ko para sa mga anak ko. Alam ko naman kasi na hindi ito magtatagal. Kaya hanggat may nakukuha pa ako, sasamantalahin ko na. Para kapag dumating na sa puntong gusto ko nang iwan si Jelay, magagawa kong dalhin ang mga anak ko dahil mas malaki na ang pera ko kesa sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong naging maayos ang pamumuhay namin. Wala nang binabayarang utang dahil nakakabayad na sa tamang oras. Hindi na nagtitiyaga sa sardinas at noodles dahil kaya nang bumili ng karne. Nakakatawa na nakakalungkot isipin na nangyari ang lahat ng yun hindi dahil sa pagtutulungan naming mag-asawa, kundi sa pagiging manloloko at manggagamit namin ni Jelay. Tony, sa bawat araw na dumadaan ay parabang nasanay na ako sa sitwasyon namin ni Jelay na halos hindi nagkikibuan sa bahay. Kaya agad kong napansin na unti-unti ay bumabalik siya sa dati. Naging malambing at maalaga na siyang ipinagtaka ko. Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Kumusta mga bata? Tulog na? Oo, lalo na si Abby. Pagkatapos gumawa ng assignments, ayun, nakatulog na agad. Napagod siguro sa eskwelahan. Ay, urong ka nga ron. Ang lalaki na ng mga anak natin, no? 7 taong gulang na si Abby. Samantalang si Junjun, 3 taon na. Ay, ang bilis ng panahon. Mahal, ano kaya kung sundan na natin si Bunso? Pinagsasasabi mo dyan? Tumigil ka nga. Sa bagay, habang tumatagal, mas lalong humihirap ang buhay. Payakap nga ako sa asawa ko. Jelay, ano ba? Ang init, doon ka nga. Pag sinabi kong ayoko, ayoko. Bakit ba ang sungit mo?
Di ka kasi marunong makinig eh. Alam mo, mas maganda kung matulog ka na lang. Maaga pa ang pasok mo sa trabaho bukas. Hindi ako papasok bukas. Ano? Bakit? Gusto ko lang makasama kayo ng mga bata. Kaya nag-leave muna ako. Pinayagan naman ako ng boss ko eh. Tsaka maayos naman ang kalagayan natin ah. Hindi na tayo hika-host tulad ng dati. Pwede na akong magpahinga. Isang araw lang naman na mawawala sa akin eh. Mas importante kayo ng mga anak natin. Sakto, linggo bukas, kaya makakapamasyal tayo. O di kaya, iwan muna natin kina nanay ang mga bata para, alam mo na, makapagsulo tayo kahit isang araw lang. Ano sa tingin mo? Hindi, ayoko. Ako nang bahala sa mga bata. Ikaw, pumasok ka sa trabaho bukas. Sayang ang pera. Hindi ka ba natutuwa na nagbibigay ako ng oras para sa pamilya natin? Ng oras para sa'yo? Hindi ko kailangan ng oras mo. Ang kailangan ko, pera. Bakit pa puro na lang pera ang nasa isip mo? Gusto mo parati akong pumapasok sa trabaho? Kulang na lang, huwag kong gamitin ang day off ko. Ano ba talagang gusto mo mangyari, ha? Siguro may babae ka, no? Ano sinabi mo? Ako? May babae? Oo! Kaya siguro gusto mo akong maging abala sa trabaho ko para magkaroon kayo ng oras ng kabit mo. O ano? Tama ako, di ba? At kaya siguro parati kang may pera dahil may babae kang nauuto at nauhututan ng kayamanan. Jelay, tumigil ka nga! Huwag mo kong piliting mas lalong magalit sa'yo dahil hindi mo magugustuhan lahat ng masasabi ko. Bakit hindi ka makasagot ng diretso? Meron o wala lang naman ang sagot. Bakit ang dami mo pang pinagsasasabi dyan? Ano? Sabihin mo na, magkalabasan na tayo ng baho rito. Sigurado kung yan ang gusto mo. Oo! Aminin mo na lang na may babae ka. Kaya wala ka ng gana sa akin dahil mas marami ka nakukuha sa kanya kaysa sa akin. Huwag mo kong igaya sa'yo. Anong sinabi mo? Ba't parang bigla ka na bingi? Kanina lakas-lakas ng boses mo. Hinahamon mo pa ako tapos biglang ganyan ang reaksyon mo? Ano? Tinatanong lang kita dahil hindi ko narinig. Talaga lang ha? Matutulog na ako. Oo, sandali. Anong matutulog? Ikaw ang nag-umpisa ng away tapos bibitinin mo ako? Hindi! Mag-usap tayo ngayon. Labasan ng baho, di ba? Ikaw ang mauna. Dahil ikaw lang naman ang gumawa ng kababuyan sa ating dalawa. Ano ba pinagsasasabi mo? Patay mali siya pa rin. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dahil alam ko na. Matagal ko nang alam na may lalaki ka. Ano? Yung boss mo, di ba? Si Armando? Anong... Nababaliw ka na ba, Victor? Sariling boss ko pag hihinalaan mo? Bakit, hindi ba totoo? Hindi totoo yun! Hindi yun totoo! Pilit ka lang naghahanap ng pagkakamali ko para mapagtakpan ang pagkukulang mo bilang asawa. Aba, ibang klase ka rin ha. Ang galing mo magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong lalaki. Wala, ha? Sige, panindigan mo yan. Teka, may papakita ako sa'yo. Ano bang gagawin mo? Ano ba yan? Sige, maupo ka lang dyan. Hanapin ko lang sa cellphone ko, teka. Ano bang ginagawa mo, Victor? Hinahanap ko pa, sandali. Oh, wala pala. Ito. Paninindigan mo talagang hindi mo lalaki ang matandang yun, ha? Oh, sigurado ka dyan? Ano ba yan? Tingnan mo. Tingnan mo kung paano ka makakapit sa braso ni Armando. Oh, tingnan mo. Nakuhanan ko kayo. Nakakandong ka pa sa kanyang hayop ka. Tingnan mo, ganda pa ng ngiti mo. Oh. Ano? Magsisinungaling ka pa? Pagmumukay mo pa akong tanga. Ano? Sagot! Victor, magpapaliwanag ako. Ay, hindi na! Hindi na, ayos lang. Alam mo kung bakit? Dahil napakinabangan ko naman ang pakikipaglandian mo sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Ano akala mo sa akin? Magpapakatanga ako sa'yo? Magpapakamartir? Hindi! Hindi ako tulad ng ibang lalaki dyan. Ano, hahayaan ko na lang na iputan ako sa ulo? Wala man akong pinag-aralan pero mautak ako. Alam mo bang may bayad sa akin ng matandang yan bawat paggamit niya sa'yo? Sustentado rin ako, baka akala mo. Ano bang ibig mong sabihin? Tinakot ko lang naman ng konti. Pag di naglagay, di lagot siya sa asawa niya. Ganun ka simple. Oh, ano? Iyak-iyak ka ngayon. Bakit? Kasi pakiramdam mo, ginawa kitang bayan ng babae? Aba, sinasabay mo lang din naman ako sa mayaman. Pagkakitaan ko na.
O, di ba? Pareho tayong panalo. Masaya ka sa piling ng ibang lalaki. Masaya rin ako dahil may pera ako. Hindi ako kawawa. Talino ko, di ba? Hayop ka! Hindi mo na ako binigyan ng respeto bilang babae. Ginamit mo pa ako para dyan sa pagiging ambisyosa mo! Respeto? Anong karapatan mo sabihin sa akin yan, ha? Ikaw ang unang nanloko, Jelay. Ikaw ang unang hindi rumispeto sa relasyon natin. Ikaw ang unang hindi rumispeto sa sarili mo bilang babae. Di ba kaya mo lang naman pinatulan ng matandang yan dahil sa pera? Ginawa ko yun dahil wala kang kwentang asawa. Pinangakuan mo ako ng magandang buhay. Ang sabi mo, hindi mo ako hahayaang maghirap. Pero anong ginawa mo, ha? Anong ginawa mo? Kulang na lang magdildil kami ng asin. Kaya kung nagloko man ako at pumatol sa mayamang lalaki, dahil yun sa'yo. Huwag mo akong sisihin dyan sa kalandian mo. Nagkulang man ako, pero lagi akong gumagawa ng paraan. Ikaw lang ang hindi marunong makontento. Makontento? At bakit ako makukontento sa buhay na binibigay mo sa amin ng mga anak mo? Ha? Kaya nga ako nang gumawa ng paraan para guminhawa kahit konti ang buhay natin. Ganun din naman ang ginawa ko. Ang pinagkaiba lang nating dalawa, hindi kita niloko gamit ng ibang babae. Dahil kahit gusto na kitang saktan nung araw na nalaman kong may kabit ka, hindi ko ginawa yun. Kahit gusto kong kumante, hindi ako naghanap ng iba. Kahit sobrang sakit, sobrang bigat na sa puso ko, mahal pa rin kita. Tony, akala ko wala na akong ibang mararamdaman kundi galit na lang. Pero nagkamali ako. Kahit sobrang sakit na ang ginawa sa akin ni Jelay, may natitira pa rin pala akong pagmamahal para sa kanya. Pagkatapos ng away na yun, hindi na kami nag-uusap ng asawa ko. Sa katunayan nga, mas lalong naging halata ang ginagawang kalokohan ni Jelay. Aalis ito na nakasuot ng damit na halos kita na ang kaluluwa. Kung minsan pa, wala itong pakialam kahit marinig ko pang nag-uusap sila ni Armando. Tony, harap-harapan na akong niloloko ni Jelay. Nawala na siya ng hiyang paulit-ulit tapakan ng pagkalalaki ko. At sa puntong yun, naawa na ako sa sarili ko. Abi, nilagay mo na ba lahat ng damit mo dito sa bag? Apo, Papa. Saan po tayo pupunta? Bakit ang dami po nating dala? Sa malayo. Magbabakasyon tayo sa malayong lugar. Nasaan po si Mama? Hindi po ba siya sasama sa atin? Hindi. May trabaho siya eh. Oh, ayos na to. Nalagay ko na lahat ng gamit ng kapatid mo dito sa maleta. Ayan. Halika na, anak. Alis na tayo. Junjun, halika na. Sama ka na kay Papa. Ayan. Hindi po natin hihintayin si Mama? Hindi na. Bilis, halika na. Nandito na ako. Oo, saan kayo pupunta? Bakit may mga dala kayong gamit? Sabi po ni Papa magbabakasyon daw po kami sa malayong lugar. Victor, saan mo dadalhin ang mga anak ko? Wala ka nang pakialam. Umalis ka dyan. Iiwanan mo ko? Sige, hayaan kitang umalis pero iwan mo mga bata sa akin. Akin na si Junjun. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang anak ko, Victor. Abi, anak, halika kay Mama, halika dito. Hindi! Hindi siya sasama sa'yo! Sabi na ang akin ng anak ko eh! Hindi nga kasi pwede! Ano ba? Abi, dito ko sa likod ni Papa. Halika na, bilis! Hindi. Sa akin lang sila, Victor. Ibigay mo sa akin si Junjun. Ano ba? Isang-isa ka na lang, Jelay, ha? Tumabi ka dyan! Hindi ko sa'yo ibibigay ang mga anak natin. Hindi pwede. Hindi. Abi, halika dito kay Mama. Halika na. Victor, ano ba? Ibigay mo sa akin, sabi si Junjun. Hindi! Sinabi nang tumigil ka na! Ano ba? Wala kang karapatan na dalhin ang mga anak ko. Ako ang nanay nila, kaya sa akin na sila dapat sasama. Abi, halika na rito, anak. Sige na. Isasama ko sa akin ang mga anak ko! Halika na! Papa, bakit po kayo nag-aaway? Anak, Halika na! kukunin ka sa akin ng papa mo. Ilalayo na kayo ni Junjun sa akin. Gusto
mo ba yun, ha? Tumahimik ka! Lumalayo kay Mama, di ba hindi? Di ba gusto mo manatili kay Mama? Hindi! Di ba, Sa akin sila! Huwag mong lasunin ang utak ng bata! Yun naman talagang gagawin mo, di ba? Nilalayo mo sa akin ang mga bata dahil galit ka sa akin. Pagkatapos lalasunin mo mga isip nila at papalabasin mong isa akong masamang ina. Bakit hindi ba? Harap-harapan mo ko niloko, Jelay! Total naman, wala tayong respeto sa isa't isa. E di mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Ayaw na rin naman kitang makita eh. Dahil sukang-suka na ako sa mga kababuyan mo. Ayun na nga eh! Kung gusto mong umalis, edi umalis ka! Pero iiwan mo sa akin ang mga bata! Anong tingin mo sa akin, baliw? Hayaan ko silang makasama ang isang babaeng tulad mo. Baka mahawa pa sila dyan sa kalandian mo. Hindi ka magandang impluensya sa mga bata. At ikaw, oo? Kailan ka pa naging dakilang ama, ha? Eh di ba wala ka rin namang kwenta? Manggagamit ka pa! Sige nga! Ano magandang impluensyang ibibigay mo sa kanila? Wala! Kaya akin ang mga anak ko. Halika rito, Abby. Hindi Halika pwede. dito. Simula sa araw na to, wala ka ng pamilya. Wala kang karapatan sa mga bata. Ako, nanay nila. Kaya hindi mo kukunin ang mga anak ko sa akin. Akin na si Junjun. Hindi ka talaga titigil? Sige, lumapit ka! Hindi ako magdadalawang isip na isaksak tong kutsilyo sa'yo! Ano? Ganyan ka na ba talaga kabaliw, Victor? Magagawa mo akong patayin sa harap ng mga bata! Wala na akong pakialam. Alam mo, dapat nung una pa lang, ginawa ko na to eh. Nung unang beses na nalaman kong may kinakalantari kang ibang lalaki. Siguro naman may intindihan ako ng korte dahil isang malaking kasalanan ang ginawa mo sa akin. Ano, lapit! Halika, ano? Tayo na! Lapit, dito ka sa likod ko! Victor, tama na, itigil na natin to. Huwag mong kunin sa akin ang mga anak ko. Maawa ka naman, Victor. Maawa ka naman sa akin. Kahit para na lang sa mga bata. Hindi ko kakayaning mawala sila sa buhay ko, Victor. Ikakamatay ko yun. Sana nga yun ang mangyari. Gusto kong maranasan mo yung sakit, lungkot, panghihinayang na kung naging mabuting asawa ka lang sana, hindi mawawala sa'yo ang lahat. Kung nanatili ka lang tapat, sana hindi ka nag-iisa. Gusto kong mamatay ka sa matinding pagsisisi. Halos mamatay din ako sa sakit sa ginawa mong pagtataksil sa akin. Kaya kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi na ako maawa sa'yo. Simula sa araw na to, wala na akong kahit na anong pakialam sa'yo. Kung mamamatay ka, mamatay kang mag-isa. Tony, ilang beses pang pinilit ni Jelay na bawiin sa akin ng mga bata. Pero hindi ako pumayag. Alam na ng lahat ng mga kamag-anak namin ang ginawa niyang panluloko at sa akin sila pumanig. Nalaman ko na iniwan na rin pala siya ni Armando dahil mas pinili nito ang kanyang pamilya. Tony, dapat nakakaramdam ako ng saya sa nangyayari kay Jelay. Nawalan siya ng trabaho, ng pera, at nag-iisa na lang siya ngayon. Wala na akong balak na balikan pa ang dati kong asawa. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako masaya. Ano ba itong nangyayari sa akin, Tony? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasapu.